Welcome sa ating channel guys, sa ating page, officially pro, sana na po sa ating sumusubaybay sa ating YouTube channel guys. So ito guys, sasagutin natin ito guys, yan. Kung ganito daw yung laboratory niya, yung result niya is kailangan na daw bang i-dialysis. So ang masasagot ko dyan guys, kapag mga nandiyan nasa 3.3 or 8.3, eh kailangan ng i-dialysis yan. Dahil pag mga ganyan, sobrang taas na ang creatinine mo. So, mas delikado kapag huli na yung lahat bago ko nagpa-dialysis. Yung sinasabi nating tsaka lang nagpa-dialysis kung kailan nakakaramdam na ng mga malulubang sakit. Ito yung sinasabi ko nga, pagkahilo, pagsusuka, mostly talaga pagsusuka dyan. At hirap na hirap sa pagtulog, which is tumatagal ng ang tulog mo sa isang araw, 1 oras na lang. So, swerte mo pa kung makakatulog ka ng ganun. So, pag mga ganun yung mga sintomas, idol, dala na rin ng pagtaas ng creatinine at nahihirapan sa paghinga dahil nga sobrang-sobra na yung tubig sa katawan, eh magpa-dialysis ka na. Tanggapin mo na yung katotohanan na kapag yung creatinine mo hindi na bumababa, kahit anong inom mo ng gamot, ay may problema na talaga. Which is nasa 98% talagang sira na yan. So, sa akin yan, nasa 700 lang before eh. Binaliwala ako dahil nga akala ko kaya pa naman kunin ng gamot. Binaliwala ko lang siya hanggang sa dumating sa time na ako rin naman yung nahirapan. Andiyan yung pamamanas ng mukha, pamamanas ng paa, sobrang manas ng paa ko yan. Tapos sobrang hilo, sobrang makati yung balat. Kaya sobrang daming pwedeng mangyari sa'yo kapag hindi ka nagpa-emergency dialysis. Kasi yung pangamba lang ng iba kasi talaga, kapag nagpa-dialysis ka, hiiksi lalo yung buhay mo. Hindi totoo yun. Maniwala ka sa akin, idol. Kahit naman ako, ganun yung experience ko eh. Ganun din yung pangamba ko talaga. Na pwedeng umiksi yung buhay ko as dialysis. Eh anong magagawa ko? No choice naman kasi magmaga na yung mukha ko. Hirap na akong huminga, may pagsusuka na. So hindi ko naman kayang tiisin yun sa loob ng habang panahon. Ganun lagi yung nangyayari sa'yo. So, maraming tendency, pwede kang mawala agad kapag gano'n yung nangyayari, kapag sobrang taas ng creatinine. Kapag mataas yung creatinine mo, matik yun. Kapag tumakyat sa ugat mo, sa ulo mo, ay may mangyayari talaga sa'yo hindi maganda. Kaya, hanggat maaari, idol, hanggat ganyan yung mismong laboratory result mo, ayan. Yan o. Alam naman ng mga ka-warriors natin yung mga ka-dialysis na dinadialysis na po yung ganyan. Hindi na masyado makukuha ng ano yan, ng herbal. Yung 700 nga, hindi na nakuha ng herbal eh. Kaya, ayun, nagpa-dialysis talaga ako. Naging okay naman yung pakiramdam ko. Kasi nakakatulog ng maayos, nakakain ng maayos. Siyempre, nasa disiplina pa rin yan. Kumbaga, alam natin na kapag nag-dialysis ka, eh, may tendency na mapaaga yung buhay mo. Pero, may tendency rin na mapahaba yung buhay mo kasi depende nga sa diet mo, depende sa kinakain mo, depende sa pinapasok mo sa katawan at iniinom mo. So, ganun lang. Sundin mo lang din yung payo ng ibang doktor, syempre. Alam naman natin, marami sa mga kapwa natin Pilipino, hindi na naniniwala sa doctors. Pero mas makakabuti siguro kung buwabase tayo sa laboratory natin para nasusundan natin yung pinakatamang diet. So, ganun lang. God bless sa'yo. And syempre, kung nakaabot ka dito sa channel ko at nagustuhan mo tong ating video, ayan, subscribe mo naman ako guys sa aking YouTube channel. Ito guys, oh, yan. Yan, i-type mo lang yung pangalan ko niya, lalabas yan, YouTube. Proilan, officially Troy pala, officially Pro yan. I-follow mo lang ako dyan sa malaking tulong sa akin yan guys. At i-subscribe mo ako dito sa aking page. Yan, God bless sa'yo guys. At sana nakatulong sa'yo at maraming salamat. Thank you, kain tayo. Almusal muna.